Nagkaroon ng isang usap-usapan ang kumalat sa industriya ng asasinasyon na tinanggap ng Ecorche Guild ang kontrata laban sa Dimitri, ngunit sila mismo ang naubos. Kaya dahil sa usap-usapang iyon, ang mga kahilingan para sa asasinasyon sa Hilagang Silangang rehiyon ay bumaba ng husto. Lalo na para sa anumang kahilingan na may kinalaman sa Dimitri, kaya wala nang gustong tumanggap nito. Dahil sa isang insidente lang, isang malinaw na mensahe ang ipinadala na nag-ukit ng takot sa puso ng mga tao. Samantala sa isip ni Kevin sa pagkakataong ito, ang kanilang Lord ay muling nagpunta ng mag-isa sa headquarters ng Ecorche mula sa Kronos. Tinanong niya sa sarili niya kung ang pagtingin lang ba sa kanilang Lord na pumapasok sa panganib ang tanging magagawa niya. Dahil maraming tao ang nagsasabi na ang pag-unlad ng kanilang grupo ay hindi pangkaraniwan. Ngunit hindi sapat iyon para sa kanila na makasabay sa landas na tinatahak ng kanilang Lord sa hinaharap. Upang makaharap ang mga predator na kumokontrol sa kontinente, kailangan nilang maging mas malakas kaysa sa kasalukuyan. Biglang nakarinig siya sa kabilang banda. Sinabi ni Felix na nagtagumpay sila makabuo ng isang magic circle na kayang pataasin ang densidad ng mana sa isang partikular na lugar. Dagdag niya pa na hindi pa ito perpekto, ngunit inaasahan nilang mababawasan ang saklaw ng mga kamalian sa loob ng kalahating taon at malulutas ang mga kamaliang ito. Dahil ang magic circle na ito ay hindi lang nagpapalakas ng kapangyarihan ng magic, kundi maaari ring gamitin upang sanayin ang mga aura knights ng Dimitri kahit ito ay isang teorya lamang. Habang nag-uusap sina Felix at Chris patungkol doon sa natuklasan ni Felix na pananaliksik, naririnig yun ni Kevin. Pagkatapos nun ay pinuntahan nila si Felix, ngunit tumututol siya dahil ang aksyon na iyon ay maaaring magkaroon ng posibleng panganib. Dagdag niya pa na paulit-ulit niyang sinasabi sa kanila, ngunit hindi pa rin matatag ang teknik na ito. At makikita nandito sina Kevin, Vulcan, McBurney, Henderson, at Pocky. Sumagot naman si Kevin, sinabi niya sa kanya kung alam niya ang dahilan kung bakit sila nagpunta rito para kausapin siya. Dahil ang pinakamahalaga sa kanila ay ang maging kahit papaano'y na maging kapaki-pakinabang sila sa kanilang Lord sa darating na panahon. Dahil ang mga kalaban na haharapin nila sa hinaharap ay isang imperyo na naghari bilang isa sa pinakamalalakas na puwersa sa loob ng maraming siglo. Kaya sa dedikasyon ni Kevin ay napapayag niya na si Felix, ngunit dapat nilang tandaan, ang kaligtasan nila ang pinakamahalaga. Dahil kung magiging walang kwenta sila bago man lang magawa ang anuman para sa kanilang Lord, siya ay mapapahiya ng husto upang harapin siya. Kaya dahil doon ay napangiti na lang sina Kevin dahil nagawa nilang makumbinsi si Felix upang lumakas pa. Samantala nang lumipas ang 15 araw sa Dimitri, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari sa loob ng minahan, dahil gumuho ang daanan, kaya't sinabi ng mga Monero na mag-ingat sila. Dahil may artifact sila na air shield, ay nagawa nilang makaligtas kaya't sobrang nagpapasalamat sila rito. Sinabi ng blonde na lalaki kay Morcon na kailangan niyang tignan ang nakita niya rito. Hindi naman malaman ni Morcon kung anong klaseng bagay ang nakita ng kanyang tauhan sa loob ng minahan. Makikita na may maliit na kuweba na lumitaw sa minahan ng bakal ng Dimitri dahil sa pagguho nito kanina. Nang makita nila ito ay parang isang maliit na dungeon, tinanong naman ang kasama ni Morcon kung sino kaya ang lumikha ng ganitong daanan sa ilalim ng lupa. Makikita ang pintuang ito ay nababalutan ng spell na may matibay na pintuan. Kaya't iniutos ni Morcon na kailangan nila ng isang mage dito. Kaya't pinatawag niya si Felix. Nang suriin ito ni Felix, sinabi niya ang buong bakal na pinto ay nagtataglay ng enerhiya ng mahika. Kaya kung may sumubok na buksan ang pintuan na ito, tiyak na magkakaroon ng malaking pagsabog. Kaya susubukan niya munang mag-cast ng interpretation magic na isang uri ng mahika upang maintindihan ang kahulugang nakasulat dyan. Kaya dahil doon, seryoso niyang binasa ang nakalagay sa pintuan sa harapan niya, habang ang ating bida ay tahimik na naghihintay na mabuksan ang gate upang malaman niya kung ano ang nasa loob nito. Kaya dahil kay Felix ay nabuksan nila ang pintuan ng walang kahirap-hirap na hindi gumagamit ng puwersa. Pagkatapos nilang buksan ang pintuan, sinalubong sila ng malamig na hangin na nanggagaling sa loob nito. Sa madilim na lugar, biglang may kumislap na isang liwanag sa harapan nila pagkatapos nilang buksan ang pintuan. At mukhang ito ay patungo sa ating bida ang maliit na liwanag, ngunit ang ating bida ay kalmado lang. Makikita na maraming palaso pala iyon na tatama sa kanya, ngunit ginamit ng ating bida ang kanyang barrier upang hindi siya tamaan ng mga palaso. Kaya ang mga palaso na bitag ay hindi nagtagumpay na tamaan ng ating bida kahit ito ay mabilis. Sinabi naman ni Felix matapos niyang makita ang nangyari, na mukhang isang dungeon ito na puno ng mga bitag. Matapos makita ng ating bida iyon, matapang niyang sinabi na papasok siya sa loob at titingnan ang sitwasyon doon. Ngunit pinigilan siya ng kanyang
kanyang tauhan, na sinabing iyon ay masyadong delikado dahil hindi nila alam kung anong mga bitag ang maaaring naroon sa loob. Kaya kung bibigyan niya siya ng kaunting panahon, susubukan niyang tukuyin ang lahat ng mga bitag. Ngunit hindi sang-ayon ang ating bida sa kanyang tauhan, dahil kung may tao na nakatira sa loob, siguradong napansin na nila ang presensya nila. Dahil habang tumatagal sila rito, mas lalong nagiging delikado ang sitwasyon nila. Kaya gusto niyang maghintay siya rito sa labas. Habang naglalakad ang ating bida sa loob ng dungeon, ay parang may naalala siya na kapareho rin katulad sa mundo ng Myrm. Dahil naalala niya ang mga bitag ng Jail Clan na ganito rin sa mundo ng Myrm, ngunit hindi niya napansin ay nakaapak na siya ng bitag. Biglang nagkaroon ng mga patalim na lumabas mula sa pader at tatama sa kanya dahil na-activate niya ang trap. Ito ay dalawang matatalim na blade na nakalagay sa mabibigat na pader na yuyupiin ang katawan ng ating bida. At hindi lamang iyon, dahil may mga malalaking sibat pa na paparating sa harapan niya na talagang wala na siyang takas. Ngunit ginamit ng ating bida ang kanyang kapangyarihan upang depensahan ang kanyang sarili. Makikita sa mukha ng ating bida ang pagkaseryoso sa mga nangyayari sa sitwasyon niya. Kaya ang malaking sibat at ang mga pader na malalaki na may bitag ay nasira na lang bigla dahil sa kapangyarihan ni Roman. Ngunit pagkatapos nun ay may nararamdaman ang ating bida na presensya sa harapan niya. Biglang sinigawan si Roman na huminto siya dyan, dahil sa kanila ang lupaing ito. Kaya kung lalapit pa siya rito, walang kasiguruhan na makakalabas siya dito ng buhay. Nagpakilala naman ang ating bida na siya si Roman Dimitri ng angkan ng Dimitri. Dagdag niya pa, ang walang hanggang kabundukan ay pag-aari ng sambahayan ng Dimitri, kaya sila dapat ang magpakilala ng kanilang mga sarili. Naiirita ang isang matanda sa mga sinasabi ng ating bida. Magsasalita pa sana siya ngunit pinatigil na siya ng ating bida. Sinabi ni Roman na hindi siya pumunta rito upang makipagnegosasyon sa kanila. Dahil ang walang hanggang kabundukan ay nasa teritoryo ng Cairo, at ang angkan ng Dimitri ang tumanggap ng autoridad dito. Kaya kung ipagpapatuloy nila ang kasalukuyang asal nila, ituturing niya silang mga kalaban niya. Nagalit ang isang matandang dwarf dahil wala talagang kwenta ang mga tao. Sinabi niya sa ating bida na huwag niyang ipilit sa kanila ang mga batas ng mga tao. Nagulat naman ang ating bida dahil unang beses niyang makakita ng isang dwarf sa mundong ito. Sinabi ng matandang dwarf na itinatag nila ang kanilang mga ugat sa ilalim ng lupa sa lugar na ito mula pa noong unang panahon, ngunit habang sinasabi niya iyon ay napansin ng ating bida na kinakabahan ang matandang dwarf. Makikita ang maliliit na mga dwarf sa harapan ng ating bida. Nalaman ng ating bida ang isang kakaibang lahi na naninirahan sa walang hanggang kabundukan. Kaya iniisip niya ng mabuti kung paano niya kaya sila pakikitunguhan. Sinabi niya na tulad ng sinasabi niya sa kanya, maaaring ito ang kanilang lupain. Ngunit ang kailangan niya ay katiyakan na ang lahi nila ay hindi magiging banta sa kanilang kaligtasan. Nagdududa naman ang matandang dwarf sa ating bida, dahil hindi nila mabibigay ng ganap na kasiguruhan sa hinihiling niya, dahil paano nila iyon mapapatunayan. Ngunit biglang napahinto siya dahil napansin niya kung gaano kaganda ang espada ng ating bida. Kaya't tinanong niya kay Roman kung maaari niya bang makita ang espada na hawak niya. Nagtataka naman ang ating bida kung bakit nag-iba ang mga asal nila, at kung bakit niya kailangan ipakita ang kanyang espada sa kanya. Excited niyang sinabi, kahit 5 minuto o 3 minuto, nakiusap siya na ipakita niya lang ang espada na iyan kahit isang beses lang, dahil kung gagawin niya iyon, mag-iisip siya ng mabuti tungkol sa isang kasunduan sa kanilang mga tao. Nang suriin ito ng mabuti ng mga dwarf, hindi sila makapaniwala na may espada na ganito sa mundo. Dahil ang tibay ng espada at ang anyo na ito, perpekto ang lahat sa paggawa. Kaya't tinanong niya sa kanyang mga kasamahan kung may gumawa bang dwarf mula sa ibang lugar nito. Dahil ito ay naglalaman ng enerhiya ng kalikasan. Kaya't sa pagkahumaling niya sa espada ay napatanong niya ang ating bida kung sino ang gumawa ng espada na ito. Tumugon si Roman na siya ang gumawa nito. Nagdududa pa ang matandang dwarf kung siya ba ang gumawa ng espada na ito. Kaya't pinagmasdan niya ito ng mabuti, ang espada ng ating bida na Darkness. Makikita na ginamit niya ang kanyang kakayahan na maalala kung paano ginawa ang espada na ito. Nakita niya kung paano ito ginawa gamit ang masusing pagpapanday nito sa mainit na hurno. At nakita niya si Roman nga ang gumawa ng espada gamit ang kanyang nalalaman sa pagpapanday. Ginawa niya ito kahit ang balat niya ay nasusunog dahil sa sobrang init ng hurno habang nagpapanday. Kaya't matapos niyang makita kung paano ginawa
ginawa ang darkness ay napaluha na lang ang matandang dwarf dahil ito ay isang obra maestra. Kaya nasabi niya na maaring posible siya nga ang gumawa ng napakaganda na espada na ito. Kaya't biglang nagmakaawa siya sa ating bida dahil may gusto siyang hilingin sa kanya. Makikita na lumuhad siya sa harapan ng ating bida at humiling sa kanya na bawiin ang kanilang lupain. Tinanong naman ng ating bida kung bakit niya kailangang bawiin ang kanilang lupain, kaya tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Bago ipinaliwanag iyon ng matandang dwarf sa ating bida, kailangan niya munang malaman kung bakit nakatira dito ang mga dwarf. Dahil sa totoo lang ang mga tao ang nagbigay ng pangalan sa lugar na ito bilang walang hanggang kabundukan. Ngunit may katapusan ang mga kabundukang ito, at ang lugar na iyon ay tinatawag na Arcady. Isang mapayapang lugar ang Arcady kung saan namumuhay ng magkasama ang iba't ibang lahi na hindi tao, at doon sila nagmula at nanirahan sa mapayapang lugar ng Arcady kasama ang iba't ibang lahi. Noong sinaunang panahon, noong hindi pa masyadong maunlad ang mundo ng mga tao, isang malamig na hangin na may di malaman pinagmulan ang nagmula sa kabila ng mga kabundukan at nagyelo ang buong lupain. Ang puno ng mundo ang sentro ng lahat, ay nagyelo rin, at iyon ang simula ng sakuna. Unting-unti silang nanghina sa lamig at kakulangan ng pagkain ang iba't ibang lahi sa Arcady, kaya't marami sa kanila ang binawian ng buhay sa taglamig. Kaya walang nagawa ang mga ninuno ng mga dwarf kundi umalis para sa kaligtasan ng kanilang mga lahi. Matapos marinig iyon ng ating bida ang kwento ng matandang dwarf, tinanong niya kung pwede ba niyang direktahin ang punto niya. Kaya sinabi ng matandang dwarf na ganoon sila napadpad sa ibaba ng walang hanggang kabundukan. At ilang dekada na ang nakalipas, natuklasan nila ang orb ng fire demon sa kalaliman ng mga bundok. Nabigla sila nang makita ito sa kanilang sariling mga mata, dahil may nadiskubre sila sa kailaliman ng bundok matapos silang magmina ng bakal. Bagamat naglalaman ito ng mapanganib na kapangyarihang kayang sunugin ang buong mundo, ngunit kung magagamit ito ng tama, maaaring ito na ang tanging pag-asa upang matuno ang nagyayelong puno ng mundo. Sinabi ng matandang dwarf na nakita niya kung paano malayang nakokontrol ng ating bida ang apoy mula sa alaala ng kanyang espada. Kaya sa tingin niya, ang pagkikita nila ay maaaring kalooban ng mga Diyos. Kaya't seryoso siyang nakiusap sa ating bida na kunin ang Fire Demon Orb para sa kanila. Dahil kung tatanggapin ng ating bida ang kanilang kahilingan, ipinapangako niya sa pangalan niya na Brown Boulder, na bilang pinuno ng mga dwarf na tutuparin niya ang anumang hilingin ng ating bida. Habang iniisip ng ating bida habang nabubuhay siya bilang Roman Dimitri sa mundong ito, kung ang pagkakaroon ng parehong mga sitwasyon mula sa kanyang nakaraang buhay ay isang pagkakataon lamang. Dahil ang sambahayan ng Dimitri ay isang pamilyang panday, at ang walang hanggang kabundukan sa likod ng teritoryo ng Dimitri ay kahawig ng 10,000 mountains sa likod ng Heavenly Demon Divine Cult. Bagamat lumalakad siya sa ibang landas mula sa nakaraan niyang buhay, kaya malaki ang naitutulong ng mga karanasang iyon sa kasalukuyan niyang buhay. Kaya't nais niyang malaman kung ano talaga ang nagdala sa kanya rito. Nakapagdesisyon na ang ating bida na tanggapin ang kanilang kahilingan. Kaya't naging masaya ang matandang dwarf dahil tutulungan sila ng ating bida upang mabawi ang kanilang lupain. Samantala sa ibang eksena, nakarating na sila sa kalaliman ng kumukulong bulkan. Sinabi ng matandang dwarf na mula rito, kahit sila ay hindi na makakalapit sa bulkan. Pinaalalahanan niya ang ating bida na ang Fire Demon Orb ay isang mapanganib na nilalang, kaya't kailangan niyang mag-ingat. Sumagot naman ang ating bida ng walang pag-aalala. Sinabi niya na hindi na kailangang mag-alala para sa kanya. Noong oras na iyon, tumalon ang ating bida sa kalaliman ng lupa ng bulkan. Sa isip niya, anuman ang nagdadala sa kanya sa lugar na ito, sumusulong siya batay sa kanyang tiwala at sinusundan ang kanyang landas. Makikita ang Fire Demon Orb na hinahanap ng mga dwarf na maaaring magbalik ng kanilang lupain sa Arcady. Nang makita ito ng ating bida, naisip niya na mukhang maliit na araw ito kung titignan nila ng mabuti. Habang lumalapit ang ating bida sa Fire Demon Orb, ang kapa niya ay unti-unting nasusunog, at pati na rin ang kanyang balat sa mukha ay unti-unting nasusunog, kaya napaisip siya na delikado ito kung magtatagal siya rito. Dahil ang init na iyon ay lampas pa sa kayang tiisin ng resistensya ng katawan niya upang labanan ang lamig at init. Kaya kung ganoon, ang tanging paraan na mayroon siya para harapin ang mga apoy na ito ay kunin ito mula sa sarili. Kaya't buong puso niyang hinarap at inako ang Fire Demon Orb kahit pa ito ay magdulot ng pagkasunog sa kanya. At ginamit niya ang kanyang teknik na Sacred Inferno Art. Kinausap niya ang mailap na Fire Demon Orb at inutusan niya itong lumapit sa kanya. Sinabi niya na kung ang landas na tinatahak niya at ang layunin na ninanais ng kanyang kapalaran ay pareho, nangangahulugan iyon na hindi ito resulta ng kapalaran niya. Habang inaabot ng ating
ating bida ang orb gamit ang kanyang kamay, naisip niya na ito ay isang buhay na ginawa niya mula sa sarili niyang mga desisyon. Biglang lumiwanag ang orb, kaya't napatingin ang ating bida sa Fire Demon Orb. Nagsalita naman ang Demon Orb patungkol sa ating bida, nalaman niya na siya ang taong pinagkalooban ng kapangyarihan ng apoy. Kaya sinabi niya sa ating bida na yakapin siya, dahil ang koneksyon ng kanyang kapalaran ay malalim na nakatali sa kanya. Sumagot naman ang ating bida sa Demon Orb na hindi niya alintana kung ano ang gusto nito. Ngunit sa paglalakbay kasama niya, kailangan niyang mapasailalim muna sa kanyang kontrol. Mukhang nagustuhan naman ito ng Fire Demon Orb ang sinagot ng ating bida sa kanya. Samantala, makikita ang kamay ng ating bida na papaakyat sa lambak. Habang makikita na hawak na niya ang Fire Demon Orb sa kaliwang kamay niya, kaya tagumpay niyang nakuha ang orb. Hindi makapaniwala ang mga dwarf sa ating bida dahil nagawa niyang makuha ang Fire Demon Orb. Habang pinagmamasdan ito ng ating bida ng mabuti, tinanong niya ang kanyang sarili kung anong klaseng nilalang ang hawak niya. Matapos niyang suriin ito, ibinigay niya ito sa mga dwarf tulad ng pinangako niyang kukunin ang orb para sa kanila. Sa isip ng matandang dwarf, matagal nang sinasabi ng kanilang mga ninuno na ang kasakiman ng mga tao ay nakakadismaya. Gayunpaman ang taong ito na nakilala nila ngayon ay naiiba sa kanila, ibang-iba mula sa alam nilang mga tao. Makikita na iniabot ni Roman ang orb sa pinuno ng dwarf upang mabalik nila ang kanilang lupain. Kaya't sobrang nagpapasalamat sila sa ating bida sa ginawa niyang kabutihan para sa kanila. Dahil doon ay sinabi ng pinuno ng mga dwarf na manunumpa na sila ng katapatan sa ating bida. Kaya napangiti na lang ang ating bida sa kanila. Sumagot naman ang ating bida sa kanila. Sinabi niya ang Dimitri ay hindi na magkakaroon ng anumang puot laban sa kanila. Ngunit ang apoy ng Fire Demon, na isang bahagi nito ay napunta sa sentro ng kapangyarihan niya. Kaya't kailangan niyang pag-isipan kung paano niya ito magagamit ng maayos upang mapakinabangan niya ito. Samantala sa kaharian ng Redford, nagpadala ang Gold Bank ng huling babala para sa kanila. At sa opisina ng Redford Finance Minister, sinabi ng kanyang tauhan na kung hindi sila makakapagbayad ng 100,000 ginto sa loob ng 15 araw, gagamitin nila ang kanilang mga karapatan bilang mga nagpapautang. At sa ganitong takbo ng mga pangyayari, magugunaw ang kaharian ng Redford. Nagsalita naman si Count Rondon kung wala na ba silang puwang para makipagnegosasyon sila sa kanila. Ngunit sinabi ng kasamahan niya na wala. Dahil sinabi ng Gold Bank na walang puwang para sa anumang negosasyon. Sinasabi dito na sa nakaraang mga buwan, nagsikap si Count Rondon para iligtas ang kanyang kaharian, ngunit napakarami ng problema ang kailangan niyang ayusin. Kaya't tinanong niya naman sa kanyang kasamahan kung ano ang sinabi ng kanilang hari ukol dito. Tumugon siya na pareho pa rin ng dati, na alam naman nila kung anong uri ng tao ang kanilang hari. Dahil nabubuhay siya sa inuman, at napapaligiran siya ng mga babae, at nagsusugal siya kung may oras siya upang magwaldas ng pera ng kanilang kaharian. At may mga puwersa mula sa labas na nagpapalakas sa kanilang hari sa kanyang maling pamumuhay. Kaya't hanggat nandyan sila, paulit-ulit na mangyayari ang kanilang problema. Medyo nahihirapan naman si Count Rondon kung ano ang gagawin niya upang maligtas nila ang kanilang kaharian. Matapos niyang mag-isip-isip, napatingin siya sa litrato ng kanyang ama kasama siya noong bata pa siya. Iniisip niya kung ano ang gagawin ng kanyang ama kung siya ang nasa sitwasyon nila upang maligtas nila ang kanilang kaharian. Sinasabi dito na binabatikos ng mga tao si Count Rondon, ang tagapagmana ng bagong angkan ng Rondon. Hindi tulad ng kanyang ama na nirerespeto ng lahat, iniisip ng mga tao na isa lang siyang walang silbing tao na ang tanging layunin ay pera. Kaya't kumilos na si Count Rondon at iniutos niya sa kanyang tauhan na dalhin sa kanya ang listahan ng mga taong maaaring tumulong sa kanila. Dahil kailangang nilang ayusin ang kanilang malaking utang sa Gold Bank, kaya't kailangan nilang masolusyonan ito bago lumaki ang kanilang problema. Si Count Rondon ay nagkaroon ng 10 pagpupulong sa mga taong hiningan niya ng tulong. At sa huli, sunod-sunod na tinanggihan siya kaya't siya ay naging malungkot dahil kailangan pa naman nila ng tulong. Pinuntahan niya ang mga lugar na may mga kakilala siya, ngunit karamihan sa kanila ay malamig ang tugon sa kanya, at tumanggi pa nga sa pakikipagkita sa kanya. Kaya't sa huli, naglakbay siya sa ibang teritoryo upang humingi ng tulong ukol sa kanilang bansa. At pumunta siya sa teritoryo ng Dimitri. Hindi niya inaasahang mapupuntahan niya ang isang bagong tatag na teritoryo para humingi ng tulong. Ngunit sa isip niya na kahit napatalim ay kakapitan niya ngayon upang maligtas nila ang kanilang bansa. Samantala, nagmamadaling tumatakbo si Hans papunta sa kanyang master. Sa isip niya, dumating na ang katapusan ng isang buwang palugit na sinabi ng kanyang master na si Roman. Kaya't maaari na niyang harapin ang kanyang young master. Tinawag siya ng ating bida sa loob ng maliit na bahay. Sinabi niya na may isang panauhin na naghihintay na makipagkita sa kanya ng ilang araw na. Biglang bumukas ang pintuan
ng maliit na bahay dahil tinawag siya ni Hans. Sinabi ng ating bida na saktong papalabas na rin siya pagkatapos niyang magsanay sa loob ng maliit na bahay. Naramdaman ni Roman na nag-iiba na naman ang aura sa paligid niya pagkatapos niyang lumabas. Tinanong naman ni Hans ang kanyang young master kung naging maayos ba ang kanyang pagsasanay. Tumugon naman ang ating bida na nakapag-concentrate naman siya dito kaya't nagpapasalamat siya sa kanya. Kaya't tinanong niya kay Hans kung sinong tao ang naghahanap sa kanya sa oras na ito. Samantala binati niya ng maayos ang ating bida at nagpakilala siya bilang si Count Rondon mula sa Redford. Sinabi niyang isang malaking karangalan ang makilala siya. Matapos iyon marinig ng ating bida ang pangalan ni Count Rondon mula sa kaharian ng Redford. Naaalala niya na siya ang pangunahing target ng imperyo ng Kronos sa listahan ng mga papatayin ng Ecorsh Guild. Humingi ng pasensya si Count Rondon sa ating bida sa kanyang kahilingan sa unang pagkikita nila, ngunit maaari ba silang pautangin ng 100,000 ginto? Dahil kung hindi nila mababayaran ng Gold Bank, hindi maiiwasan ang pagbagsak ng kaharian ng Redford. Dahil alam niyang siguro ang kahalagahan ng Redford sa alyansa ng mga kaharian. Napahanga naman ang ating bida kay Count Rondon dahil siya ay isang matalino, dahil binigyang diin ang sitwasyon nila sa halip na magmakaawa siya sa kanya. Sinabi ni Count Rondon na kapag bumagsak ang Redford, mawawala ng alyansa ng kaharian ng isa sa mga maaaring pumihil sa Kronos Empire. Kaya't nakiusap siya sa kanya na tulungan niya sila kahit kaunti lang, dahil hindi mabubuhay ang Redford nang walang tulong mula sa ibang bansa. Nagsalita naman si Roman at sinabi niyang may naririnig siyang mga balita tungkol kay Count Rondon. Narinig niya na isa siya sa mga pinakamayayaman sa Redford, na nagnakaw siya ng mga ari-arian ng iba, at nakakalap ng malaking yaman sa pamamagitan ng malupit na pamamaraan sa negosyo. At tinatawag rin siya ng mga tao na walang kwenta o isang walang pusong kuripot. Ngunit ang taong nakikita niya ngayon ay tila iba sa mga balibalita na naririnig niya. Kaya't sinabi niya sa kanya na pakipaliwanag ang sitwasyon nila sa kanya. Tinanong niya sa kanya kung bakit siya nagsusumikap para sa kaharian ng Redford. Sumagot naman si Count Rondon dahil siya ay nasa ilalim ng pagmamatsyag. Dahil hindi nila siya makita bilang isang katulad ng kanyang ama, na parehong makabayan at mayaman. Kaya't pinili niyang magmukhang kabaligtaran ng kanyang ama. Dagdag niya pa, ang mga taong ibinagsak siya sa pamamagitan ng pagkuha sa kanilang mga ari-arian, lahat sila ay mga taong konektado sa mga traidor ng kanilang kaharian. Dahil ayaw niyang makita ang pagbagsak ng kanyang kaharian o ang patuloy na pagdurusa ng mga tao ng kanilang kaharian dahil doon. Bukod dito, sigurado siyang ang mga may kagagawan sa nangyari ngayon ay mula sa imperyo ng Kronos. Kaya't ginamit niya ang teritoryo ng Rondon at ang kayamanan ng kanilang pamilya bilang collateral para sa kasunduang ito. Kaya kapag bumalik ang Redford sa dati nitong estado, hinding-hindi makakalimutan ng sambahayan ng Redford at ng susunod na henerasyon ang kanyang tulong. Matapos niyang sabihin iyon sa ating bida, kinakabahan si Count Rondon habang naghihintay siya ng sagot sa ating bida. Ngumiti ang ating bida at pumayag na siya na bigyan sila ng 100,000 ginto. Nagulat naman si Count Rondon kay Roman kung talagang seryoso siya dito. Gusto ng ating bida na gawin niya ang kanyang makakaya upang maligtas ang kanilang kaharian. Na tulad ng nagawa ng Cairo, nais niyang makaligtas din ang Redford sa anumang paraan. Dagdag niya pa kapag nagawa niya iyon, darating rin ang mga oportunidad para sa kanya. Nagulat si Count Rondon na parang may naalala siya sa mga salita na sinabi ng ating bida. Naalala niya bigla ang kanyang ama kay Roman matapos nun. Dahil sinabi ng kanyang ama kapag hindi siya sumuko, darating din ang mga oportunidad para sa kanya. Kaya't huwag niyang sayangin ang pagkakataon na iyon. Kaya't sinabi ni Count Rondon na tiyak na babayaran nila ang kabutihan ng duke ng Dimitri. Samantala sa maliit na restaurant, may pinag-uusapan silang patungkol sa magaganap na pagdiriwang kung saan pinararangalan ng mga mandirigman ng Valhalla ang mga kaluluwa. Dahil isa sa 12 sword ng kontinente na si Barbossa, ang pumili na makipagduelo kay Roman Dimitri. Iniisip nila kung ito ba ang magiging kauna-unahang pagkakataon sa kontinente na isang mataas na ranggo na hindi galing sa imperyo ang isinilang. Ngunit may mga taong nagpapakalat ng masasamang balita, sinabi nila na nabalitaan nilang hindi tatanggapin ng ating bida ang duelo. Kaya't iniisip nila na baka natatakot siya, dahil hindi na sila nagtataka, kahit si Butler, si Count Nicholas, at si Gustavo, kahit na sila ay mga mandirigman ng kontinente,
ngunit sila ay nasa mababang ranggo, na kahit pa sabay-sabay silang umatake kay Barbosa, hindi pa rin nila ito matatalo, na tulad ng inaasahan nila, kahit si Roman ay parang poloko lang sa balon. Sa isip ng ating bida, malinaw na ang imperyo ng Valhalla ang gumawa ng hakbang na ito, kaya't kailangan niyang magbigay ng angkop na tugon para rito. Samantala sa ibang eksena, kinagabihan sa kastilyo ng Dimitri, sa taas ng kastilyo, tinanong ni Kevin kung maaari bang malaman kung bakit hindi siya isinama sa paglalakbay sa imperyo ng Valhalla. Sumagot naman ang ating bida na hindi siya ang tipo na magpapaligaya sa sarili para sa paglalakbay na ito. Dagdag niya pa na para sa anumang panganib na maaaring dumating sa teritoryo ng Dimitri habang wala siya rito, kaya't kailangan niya ng taong pinakapinagkakatiwalaan niya upang manatili siya rito. Kaya't napagpasyahan niyang siya ang pinakaangkop na kandidato upang bantayan ang Dimitri. Sa isip ni Kevin, pinagkakatiwalaan siya at hindi si Chris para gawin ito kaya't naging masaya siya. Kaya't nagpapasalamat si Kevin sa pagtitiwala niya, dahil gagawin niya ang lahat ng makakaya niya upang protektahan ang Dimitri. Habang sa isip ng ating bida, napakasimple lang upang mabago ang isip ni Kevin upang manatili rito. Iniisip niya na kailangan nilang manalo sa paparating na imposibleng laban sa rank 11 sa buong kontinente. Para mangyari iyon, kailangan ng halimbawa na magpapakita na ang 12 sword ng kontinente ay hindi mga Diyos. Kaya't pupuntahan niya ang imperyo ng Valhalla upang maisakatuparan iyon.